Hello guys, it's MedTech Rider. Ang nakikita nyo ngayon is King Benelli Imperiale 400, which is planning to tubeless. Ika-convert ko sa tubeless itong stock tires niya. So, hindi ko na pinakita yung paano ko siya binaklas kanina. Madali lang naman basta may tools ka. So, iniwan ko na lang siya nakaganyan. So, ito pala yung wheels niya. Front, ito yung front. Ano kasi ito 190/19. So gusto ko siyang palitan ng 18. Ang plano ko kasi sa likod is 17 tapos 18 sa harap. So ang mangyayari, kukunin ko lang yung hub nito, ililipat ko dun sa panglikod yung 18. Pero hindi po akong gagawa, syempre hindi ako marunong papagawa ko sa labas. So binaklas ko na lang siya kasi ayaw kong iwan yung motor ko dun sa shop kasi mahirap pumunta doon. So ngayon gagawin ko, sasakay ko na lang siya sa pickup ko, tapos iwan ko na lang doon kung saan ko siya papagawa. So mangyayari, magiging 18 na yung front ko, and then sa likod is magiging 17. So main reason ko rin kasi kaya magsi 17 ako sa likod kasi ang hirap maghanap ng kasukat nito, lalo sa harapan 19. Parang meron naman pero konti lang option mo. Yung sa size 18 naman, okay lang kasi may front din naman So ayun, so ito yung rear niya, 130, 80, 18. So ngayon itong rim na to, ito yung ilalagay ko sa harapan. So dalawa yung bibiling kong gulong, pang 17 17 inch tires tsaka 18. So yun, dalhin ko na lang sa sa mga gumagawa ng mga ganitong setup na rim kasi hindi ako marunong Ang gagawin ko lang kasi is magsi-sealed lang ako. So ita-try ko yung napanood ko sa YouTube na ang gamit niyang sealant is yung 3M marine adhesive. Yung kasi napanood ko siya sa Honda na dirt bike ata yun o adventure bike. Basta yung ginagamit nila pang off-road. So yun kasi ang technique niya, ang pang-sealant niya dito sa mga nipples ng rim is yun nga. So doon niya nilalagyan ng sealant. So gagayahin ko na lang siya. Pero ang mag-install nito, syempre doon sa mga vulcanizing shop. Kasi wala akong gamit So may extra motor pa naman ako, yung gagamitin ko pang trabaho muna. So ayun, antay ko na lang yung dumating yung in-order ko sa Shopee na dalawang gulong tsaka isang rim na 17. So ayun, kasi pinaka-reason ko talaga is mahirap ma-flatan kapag tube type yung gulong mo. Which is pag tubeless, syempre mas laking advantage nun kasi hindi basta-basta sumisingaw yun Kasi dahil nga sa experience ko last time, na-flatan ako, medyo linggo pa yun tapos medyo hapon-hapon na. So marami ng mga shop na sarado. Tapos na timing lang na may bukas pa, which is sa may mga gilid-gilid lang na vulcanizing shop. Ang naging problema, hindi ganoon ka marunong yung gumawa. Marunong mag-vulcanize pero I mean dito sa motor na ganito. Medyo hirap na hirap silang baklasin yung Lalo nung pagbalik na nung binalik na dito. Sobrang tatlo sila nagtulong-tulong kasi ang bigat din naman kasi nito So yun nga, hirap na hirap silang gawin. So ang nangyari, nung binalik nila, actually hindi na nabalik agad Binawasan nila yung ano bang tawag dito, yung sa may brake fluid, binuksan nila to para lumambot daw. So ang nangyari pala, sinungkit pala nila sa ilalim. So tinamaan yung itong ABS na rotor. Ito yung binabasa ng sensor, ABS sensor So nadali ito, na-UP itong dito. Hindi rin nakita agad, hindi ko rin kasi nakita agad Tapos nung dinala ko sa kasa, ayun nakailaw kasi ang ABS kasi nga na may damage itong
rotor na to, or speed sensor yata rin to eh. Pero ito yung ano, binabasa ng ABS sensor. So yun nga, nangyari na yumayupi ito kasi sinungkit eh. Malambot lang kasi ito eh. So ayun, nagloko yung ABS habang bumabiyahe ako sa ano. Actually dinala ko sa kasa pero inobserbahan pa kasi hindi pa namin alam na may ano pala to, may tama. So ang concern ko lang noon, yung preno medyo hindi masyado kumakagat at yung ABS indicator umiilaw. So yun nga, nangyari, nag-bleed lang dun sa kasa, tapos umukay na yung preno, kumagat na. Pero yung ABS niya nakailaw pa rin. So yung nangyari, sabi nga ng ano, mekaniko doon, obserbahan ko lang muna. So binyahe namin nung Thursday. So nagpunta kami Makati. Ayun, nung pag-uwi, dun nangyari yung problema. Nag-lock yung disc brake niya. So yun, ito naging ano nga kulay nito eh. Naluto to eh. Kasi nangyari pa yung ano, dun sa Skyway. Mahirap mag-exit doon. Hindi ganoon kalapit yung mga exit niya. So bandang ano ako bandang Quirino, sa may Skyway Quirino. Ang next exit noon sa ano pa, Quezon Ave. Hindi ang layo, sobrang layo pa yung ano. So tinawid ko na lang. So hindi na siya umaandar ng ano eh. Fourth gear eh. Talagang ano na, halos hindi na talaga umiikot to, umaapoy na yata siguro to. So tinawid lang namin, basta ano ko lang maka-exit ako. So third gear, ayun, tumatakbo pa naman siya, pero pilit na pilit. So ngayon, hindi pa rin naayos to, inano ko lang kanina to, in-adjust ko lang. Yung may mga bend na part, medyo in-straight ko lang. Hindi pa ako sure kung gagana eh. So since binaklas na kasi, hindi ko pa siya ma-check kung umukay na yung ABS niya. Siguro after na ano, pag tapos yung ano, tubeless conversion ko at maililipat ko siya sa 17 na rim. So ayun. Madali lang naman siyang baklasin basta may ano ka rin, may gamit ka. Gaya nito, may jack. Yung jack ko kasi ginagamit ko rin yan sa pickup eh. Kasi ako rin nagpapalit ng gulong dyan. I mean, nagro-rotation pala. Hindi ako marunong magpalit ng gulong kasi sa vulcanizing dapat yan eh. Niro-rotate ko lang yung mga gulong na yan. Ako nang gumagawa. Kaya medyo marunong na rin ako ng konti. So ngayon, buti may jack din ako, may pang support ako. Mga gamit ko to dito sa pickup eh. Kaya nagagawa ko siyang ano. So pag dumating na yung mags na at saka gulong na in-order ko, yun, ipapadala ko na din sa gagawa. Pero ipapabaklas ko muna yan, yung gulong. Tapos, yun, gagawin ko yung pagsisealed. So, ito lang muna. Bibidyo ulit ako pag dumating na yung in-order ko. Bale, ito na pala yung in-order kong bagong rim na 17. Ang in-order kong brand is SPD. Isa to sa mura pero quality na brand dun na sa mga rim gumagawa ng rims. Yung iba kong option kasi dun sa Shopee is yung sa Red Indian, yung Yagoso. So ito, ang ano ko kasi minessage ko yung mga seller, tinanong ko kung pupwede sa sa mabigat na motor, lalo tong Imperiale kasi napakabigat eh. Tapos tinanong ko kung kakayanin ba, 205 kilograms, 206. Ayun, nag-reply naman, kaya daw. So, actually, 3 seller yung nag-reply eh, na kakayanin daw. So, ayun, kinumpara ko silang dalawa kanina, yung quality niya. Tapos, same lang sana eh. Same lang din dito sa original na mags ng Imperiale. So, bali ito pala is 3.5 by 17. Kasi yun nga ang plano ko, 17 na sa likod. So, ito siya. 3.5 by 17. Pero itong stock ng Imperiale sa likod is 3.0 by 18. So pareho lang sila ng quality. So sa tingin ko, kakayanin din niya yung Imperiale. Same lang sila. Aluminum, pareho lang aluminum. Bali, pinabaklas ko na pala kanina sa vulcanizing shop yung gulong nito.
So ito guys, speedy rim. Syempre, gusto ko yung original color pa rin. So ito siya, silver. Parang ang pinagkaiba pala sa kanila, itong stock is chrome. Chrome talaga siya. Tapos itong bago is silver lang. Silver or aluminum. Sabi dun sa description is chrome plated yata ito. So ayun, ang pag tiningnan mo lang, mas makinis tong stock. Kasi talagang chrome siya eh. Pero yung ano niya, ito, yung kapal niya, same lang yung kapal. Tapos ito yung sa front, stock ng front. So bali ito yung tatanggalin ko tong hub. Actually hindi ko kayang tanggalin tong hub. Papagawa ko na lang sa mga gumagawa, maghanap ako doon sa labas ng subdivision. So ito ililipat ko dito sa 18. Tapos ito naman galing sa 18 sa 17. Tapos papakita ko pala sa inyo yung gulong. Dumating na rin yung gulong ko yung isa. Ang mali ko kasi hindi ko pinagsabay. Kasi ang plano ko likod lang muna ang papagawa ko. Ang ka-convert ko sa 17 tapos papa-tubeless. Akala ko short ako sa budget, hindi pala. So actually kanina ko lang in-order yung gulong na pangharap ko sana. So, yun yung mali ko, dapat pinagsabay ko pala sila. Kasi yun, para isang gawaan na. So, ayun. Ang mangyayari muna, papakabit ko muna to, yung dalawa. Tapos pag dumating yung gulong, tsaka ko siya ipapa-tubeless. Or ako maglalagay ng ng sealant dito. Pero nagdadalawang isip din ako kasi kinausap ako nung sa vulcanizing kanina na gumagawa daw sila ng tubeless. Tapos parang na sales stock ako kasi nga sabi niya marami na silang ginawang ganoon na hindi naman daw sumisingaw. So ibig sabihin matagal na daw silang gumagawa ng ganoon. So parang napapaisip ako kung ipupush ko ba yung sealant, yung ilalagay kong 3M na sealant, or ipapa-tubeless ko na muna. Pero titingnan ko, pag-isipan ko muna. Or pwede ko namang ipa-tubeless ko muna sa kanila. And then kapag sumingaw talaga siya, tsaka ko na gagawin yung maglalagay ako ng sealant dito, yung 3M. So, siguro, pag-isipan ko muna. Pero sa tingin ko, bakit paggawa ko na lang doon sa vulcanizing? Kasi marami na rin silang ginagawang ganun eh. Hindi naman daw sumisingaw. Okay naman daw yung mga gawa nila. So, ayun. Kunin ko muna yung isang gulong para makita nyo. Ito na guys. Bali, ito yung gulong na in-order ko. Sa Shopee ko rin in-order to. Naka-sale kasi sila eh, yung V-Rubber. V-Rubber na brand, medyo kahawig ng Pirelli MT60 yung thread niya eh, kaya medyo nagandahan ako. Dual sport tire siya. So ayan. Sukat pala nito is 140/80/17. So para hindi siya, sinadya kong 80, 140/80 para hindi siya masyadong bagsak. Baka kasi bumaba yung Imperiale kasi nga nagpalit ako ng 17. So sinadya kong makapal yung yung sidewall para hindi bababa masyado yung Imperiale. So ayun, ito yung nabili ko sa Shopee around 2,035. Nag-sale din kasi ito eh. Ang alam ko nasa unang presyo nila dati nasa 4,000 or less than 4,000. So nakuha ko siya ng 2,035. So ayun, ganda ng pattern niya. Yan, astig na astig yung Tapos ito yung lalagay ko sa yung isa pala, yung pang front. Hindi pa dumating eh kasi kanina ko lang in order. Yun yung mali ko. So ito siya. So yun yung magiging gulong ko sa likod. So yung ganda niya, ganda-ganda ako sa thread nito eh. V-Rubber made in Thailand. Actually nag-research muna ako bago ko order nito eh. May mga negative feedback siya, pero iba-iba, depende rin eh. Pero ako kasi nakagamit ako ng V-Rubber dati. Sa scooter ko naman yung ginamit. Okay naman. Eto, sabi nila sobrang kapit daw nito eh kasi soft compound. So yun naman hinahanap ko eh, medyo makapit. Tapos nakikita ko to sa yung mga pang off-road na eh. May mga gumagamit ito. Wala masyado sa YouTube nito. So pwede ko siyang gawa ng review siguro. Pero after na matapos yung project ko na ito. So ito muna, baka
bukas, ay hindi, may pasok kasi ako bukas. So, maybe Wednesday. So, Wednesday ko to ipapagawa. So, continue natin sa Wednesday. Bale, ito pala yung comparison ng stock rim sa likod na ni Imperiale. Ito yung sa likod niya na stock. Yung sa front kasi na 19, hindi ko na siya gagamitin. Mas manipis yun. Ang sukat nun is 2.15. Ito naman is sa stock rim sa likod is 3.0. Yun yung sukat niya. 3.0 by 18. So, para magkaroon natin ng idea, ikukumpara ko siya sa dito sa nabili kong rim din na 17. Which is, ang size naman niya is 3.5. So, ito yung stock rim ni Imperiale sa likod. Sa rear, ay nakasulat dyan, is 18 by 3.0. So, of course, obviously, mas malaki itong isa kasi 3.5 itong isa eh. 3.5 by 17, yun yung ipapalit ko sa kanya. So, in terms of quality, pareho lang silang aluminum. Sa bigat, of course, mas mabigat konti ito kasi mas malaki siya ng konti eh. Itong size 17. Pero yung kapal niya, tapos yung quality ng pareho lang. Ang pinagkaiba lang, ito sa gilid. Yung sa loob pala, loob na part or itong gilid. Gilid niya kasi is chrome talaga siya. Ayun. Dito na part is chrome. Compare mo dito sa SPD. Ito, SPD pala brand ito. Same quality lang naman sila. Sa tingin ko lang ayun same lang din yung kapal ng mga niya. Pag tinignan mo kasi yung butas, yung kapal nung thickness ng itong rim, pareho lang compare dito sa original na Binelli. Ang difference lang nila talaga is itong sa loob. Ito kasi parang pure silver lang siya, color. Ayan pure silver. While itong stock is chrome. Ayan, chrome talaga siya. Hindi ko alam kung ito yung tinatawag ng chrome plated. Ayun yun lang yung pinakaiba nila. Chrome talaga yung loob ni stock. Stock ng Binelli versus dito sa SPD. Siguro pwedeng pinturahan to ng chrome din. Yung chrome mirror na paint. Pero sa tingin ko, baka hindi ko na pipinturahan kasi hindi naman ganun kahalata eh. Mahalata mo lang sila pag malapitan. Pero tingnan natin. So, in terms of weight, yun nga, build quality, pareho lang. Sa tingin ko pareho lang. Yun nga, pinag-iba lang itong chrome lang tong mas classy tingnan to kasi chrome. Pero itong isa naman, wala namang problema. Pwede naman siguro pinturahan to ng chrome mirror na paint. Pero I don't think so, hindi na siguro. So, ito yun. So, sa tingin ko, kakayanin niya rin yung bigat na 205 kilograms sa likod. Ito yung likod na stock cream. So ito yung bagong binili ko. Tingin ko kaya naman. Halos same lang naman sila ng build. Aluminum. Yun pareho lang. So mamaya ko na to, papakabit ko na yung spokes tsaka yung hub. Tapos sa gulong naman, ito yung bago kong binili. Size nito is 140/80 by 17. So yun yung ilalagay ko dito. Tapos ito yung stock. Stock ng Imperiale which is cordial. So hindi siya tubeless. Tube type siya. Ayun so medyo na rin pala. 4,000 plus kilometers na inatakbo dito. 130/80. So 130/80 tapos ang inner tube nito is 3.5 by 18. Itong isa naman is tubeless. Brand niya is V-Rubber VRM163 140/80. So yan. Pag kinumpara natin side by side, mas matangkad pa rin sa 130/80 by 18. Siyempre 18 eh. Ito naman is 140/80 by 17. So expect ko na bababa ng konti yung Imperiale ko. Siguro mga 1 inch siguro ibababa rin nun. 1 inch, hindi ako sigurado pero sa tingin ko lang bababa siya ng konti. So mas okay sa akin kasi
hindi na ako ganun kahirap. Tapos syempre dual sport na ito, and then comparison ng thread, of course napakaganda ng thread na VRM. Actually kaya gusto ko to kasi kamukha ni Pirelli MT60. Medyo hawig konti ni Pirelli. Tsaka ito is budget tire lang. So, yun yung lapad nila. Of course, malapad to. 140 to, ito 130. And then, ano pa ba? Yung weight. Okay, bigat. Obviously, mas mabigat yung 140. Ayan. So, expect ko rin na bibigat konti yung motor. Kasi nga, mabigat yung nabili kong ang papalit ko. Medyo mabigat. Tapos yung sa front, hindi pa kasi dumating yung sa front. Sana mamaya dumating. Ang kinuha ko sa front is 120/90. So medyo high profile na rin ginawa ko. 90 kasi para hindi siya ganun ka hindi ganun kalayo dun sa stock. Kasi pag maliit ang nilagay ko doon, baka may bumagsak. Bumagsak naman yung ground clearance. Pero sa tingin ko yung 120/90/18 kinumpara ko kasi doon sa Tacoma World calculator, tire calculator. Konti lang difference na siguro mga 1 inch din ang ibababa. So parang ang mangyayari 1 inch sa harap, 1 inch sa likod ang ibababa niya. So yan, tingnan natin mamaya ulit. Bale, ito na pala yung pina-install kong hub tsaka spokes or rayos. Medyo hapon na kasi siya natapos kasi ngayon gabi na. So inunti-unti ko na lang siyang lagyan ng sealant. Ito yung ito 3M adhesive. So hindi ko kasi ang plano ko muna kasi is sisil ko lang konti yung sa may mismong spokes lang. Yung sa may dulo, sa may nipple, sa may dulo lang, sa may dulo ng nipple yung dito. Yan, yun lang muna yung tinatakpan ko. Kasi ang papagawa ko is nag-offer kasi yung sa vulcanizing shop na okay daw yung mga gawa nila. Maganda daw yung mga gawa nila. Wala naman daw nagreklamong customer. Kaya yun, so kaya ginawa ko muna, isiseal ko lang yung mga nipple head para sure na walang lusutan ng hangin. Tapos ito, actually tama na muna siguro to. So babalutin ko lang siya ng electrical tape or duct tape. Pero wala kasi akong duct tape sa ngayon hindi pa ako nakabili. So tingin ko electrical tape muna. Kasi rin naman to lalagyan nila ng air lock doon sa vulcanizing shop bago i-tubeless. Pag hindi effective to, tsaka ko siya gagawin ulit yung 3M adhesive, yung medyo pupunuin ko siya dito, kakapalan ko pa. In case na hindi effective to. So ayun, medyo madilim na kasi nga gabi na natapos tong mahirap kasi maghanap ng nag-a-align dito sa area namin So bukas pakita ko na lang. So papakabit ko na rin yung mga gulong ko bukas. So okay. Hello po. Tire comparison naman tayo dito sa ipapalit ko. Ang pinili ko palang size ng tires sa likod is 140/80 17. Sa harap naman 120/90/18 which is beer rubber. So malaki ang difference nito sa stock kasi yung stock sa front is 190. So ito 120/90. So mas malapad at mas matangkad. Mas matangkad to sa stock. Kaya hindi ko pa alam kung anong kalalabasan nito. Hindi ko alam kung kasya. Sa lapad kakasya pero yung haba niya or yung taas niya, hindi ko alam kung kakasya sa sa front fender. So tingnan natin mamaya. Ito po yung sa front. Brand pala nito is V Rubber VRM 163. Budget tire lang nito made in Thailand. Yung bili ko ito sa Shopee is 210. I mean sorry 2,100 pala.
2,100. So, ito, comparison. Ito yung stock front tire is 100. So, ito yung comparison nila. Matangkad, siguro mas matangkad itong pinalit ko, 120. Parang difference is nasa wala pa namang 1 inch, siguro kalahati, siguro half inch. Tapos yung lapad nila, ito, obviously mas malapad talaga itong 120. Yan. Tapos mas matangkad siya, so ibig sabihin mas tatangkad tong front, yung front ko, yung front, I mean overall sa front tatangkad siya kahit nag-18 ako, pero yung profile kasi ng tire is makapal, I mean mas mataas compared sa stock. Tapos obviously pagdating sa timbang, ito stock, mabigat, mas mabigat, syempre mas makapal mas makapal, mas matangkad. Tsaka yung style ng tire niya is dual sport, so mabibigat talaga yung mga ganitong gulong. Tapos itong isa, ito yung sa likod. So pag kinumpare natin, parang 1 inch ang difference ito pag kinabit na, pero hindi ako sure. Looks like unlike kasi dito sa stock, pag kinumpare mo tong dalawa, halos pantay lang. Kahit 9 inch tong sa harap, 18 inch sa likod, mas mataas kasi itong 130 kasi ito 130/80. Pag kinumpare mo kasi itong dalawa, halos same lang sila ng height, harap likod. Eto, mangyayari, itong sa pinalit ko, mas matangkad na yung harap. Mayroon siguro mga 1 inch din siguro difference ito pag pag nalagay na yung rim niya. So ito ang hindi ako sigurado, pag hindi ko masya to sa front fender, pwede namang alisin yung fender. So may nabibili rin namang mga customized na fender. So tingnan natin sana kumasya. Tapos yung weight, obviously madadagdagan yung bigat ng motor ko. Medyo mabigat. So yun lang, yung para ma-idea kayo sa tires ipapalit nyo. Mas magagaan talaga itong mga tube tire. Ito, sa bagay, sa size pa lang malaki ang difference. So mamaya papakabit ko na siya dun sa vulcanizing at ipapatubeless ko na rin. Tapos yung rim ko, ito yung sa harapan. Ito yung original na front. Ito yung original na rear na rim, which is 3.0. Ito yung stock sa rear. So ito na yung gagawin kong front. So naglagay ako kagabi ng ito. Hindi nga lang maayos, pero importante na sealed ko yung mga buta sa may nipple area, yung sa may ulo. Na-sealed ko naman. Tapos itong maganda yung yung 3M adhesive. Yan, medyo matigas siya. Pero may plano pa akong idadagdag dito para hindi talaga siya gumalaw. Lagyan ko ng Loctite dito. Ito sa may banda dito. Para hindi siya gagalaw. Para sure na matibay yung itong mga spokes. Pati itong isa. So papatakan ko na lang ng ito mamaya. Loctite dito sa may mga butas-butas pa kasi dito Feeling ko makalusot pa yung I mean para hindi na rin gagalaw yung i-fix yung spokes, hindi siya masyadong gagalaw. Ito, hindi kinukapulido yung gawa ko kasi medyo kinulang yung kulang pala yung isang lang. So importante yung ko lang yung sa may ulo ng nipple para sure na nakaseal talaga siya. Tsaka naman to so ipapatubeless ko, ang gagawin natin nila yung common na ginagawa dito sa atin, interior na ilalagay, gugupitin, tapos yun na yung parang air locker niya. Pero hindi ko pa alam kasi depende dun sa pupuntahan kong vulcanizing shop kung may air lock sila o yung interior yung gagamitin nila.
mamaya update ulit ako. Bali, ito na pala, naipakabit ko na yung gulong, so tubeless na siya. Bali, ang ginawang pagka-tubeless nung ano sa vulcanizing is yung ano 14 na interior, nilagay dun sa rim, tapos yun yung pinasok, yun yung ginawa niyang airlock, yung 14 inches na ano interior. So okay naman, walang singaw. So test, kakabit ko muna siya ngayon. Ito siya. So ito yung rear, ito yung front naman. Ang front ko ngayon ay medyo tumaas. Medyo high profile kasi ito eh, 120/90 compared dun sa stock na 190. So ayun, feeling ko tumaas yung sa harapan ko. Pero sana okay pa rin pagdating sa seat height. Itong sa likod kasi parang pantay lang din siya sa stock. Although yung stock is 18, ito is 17, pero yung gulong kasi is makapal. So 140/80, 17. Yung stock is 130/80, 18. So pag sinukat ko nung nakaraan, halos same lang sila. Hindi ko alam kung tumangkad to or ano. Basta mamaya ma-test ko pag inupuan ko na siya. So yun, kakabit ko na siya. Hindi ko na lang ipapakita kasi walang hawak ng camera ko. Madali lang naman pag-install, madali lang naman pagbalik. Yung sa likod lang mahirap alisin yung gulong kasi nga nakaganito. Medyo tatama sa ano eh, sa fender eh, saka sa plate number. So ang ginawa ko, binaklas ko rin yung sa harap para mabilis tanggalin yung sa likod. So ngayon, pag binalik ko na, unahin ko itong sa likod. Mamaya yung sa harap kasi pag may gulong na sa harap, so angat na siya, mahirap na ipasok yung sa likod. So bali magpapalitan ko na rin yung ano, brake pads nito. Kasi nga dahil nag-lock to nung nakaraan, medyo pumangit yung stock na ano, brake pads. Medyo nag-crack siya eh. Hindi pantay. Although makapal pa naman, pero so baka lihain ko yan. Pero ito muna yung replacement muna ilalagay ko. Ito kasi nabili ko pang ano, Honda PCX or ADB. Sabi sa kasi sa group, kasya daw to. Same size lang daw. So ayun. So mamaya, update ako ulit pag natapos. Wala akong tiwala sa akin. Ito, natapos ko na siya. Grabe, saktong-sakto lang talaga yung ano. Yung front fender niya, hindi ko alam bakit hindi siya pantay. Mas ano dito sa gilid. Mas maluwang ng konti. So ganito na siya nung nakuha ko eh. So okay naman siya. Yung gulong 120/90/70, so munti ka nang hindi sumakto. Siguro 120/80 saktong-sakto to. 120/90 kasi kinuha ko para medyo mas magandang tingnan. Pero at saka wala kasi sa size nito eh, yung BRM na 120/80. Meron 110/90 yata yung sumunod nito. So yun, ito 120/90/18. So hindi kasi ako pwedeng bumaba sa 120 kasi ang rim kasi nito is 3.0. Baka naman pag 110 na kinuha ko, medyo masyado ng ano, malapad yung rim para doon. Kaya hindi ako bumaba sa 120. May option din akong 130 eh, pero baka mas bumigat lalo. So ito na yung kinuha ko, 120/90/18. So yun, ang hirap pa rin ikabit nito. Sa front madali lang, sa likod ang sobrang hirap na hirap ako kanina. Nag-DIY lang ako mag-install. Although may mga gamit naman ako, may jack stand, mga ito pang sasakyan. Tapos ang baling itsura niya ngayon is umangat yung harapan. Tapos sa likod, parang bumaba siya ng konti. So medyo para siyang aggressive tingnan eh. Ayun, itong sa likod is 140/80/17. So tama lang din. Sa tingin ko, kasya pa lang 150. Ayun kasi may space pa talaga siya eh. Siguro sagad yung 150. Pero depende sa tire. Ito, dual purpose tire. Kasya naman. Mags ko medyo marumi pa. Hindi ko pa na, yung mags, yung rim.
silver kasi ito eh. So plan ko, ipapolish ko pa siya. So liha and then metal polish para magiging chrome ng konti yung itsura niya para pumantay sa harap. So yun, tapos ko lang magkabit nito. Sobrang hirap. Napakabigat. Hindi kan bumagsak kanina. Tapos nagpalit din ako ng brake pads. Ordinary lang muna pinalit ko. Kasi ito nga yun nung nag-lock yung rear tire ko, naging ganito yung ano niya. So, yun. So, bukas na lang ulit. I-washing ko muna tapos. Pero ngayon, ite-testing ko muna siya. Paikot-ikot sa subdivision. Titingnan ko kung okay. And then bukas, try kong i-long ride bukas. Hindi naman long ride. Siguro, Friday holiday bukas pwede akong mag-NLEX siguro. Tatry ko lang. So, ayun. Update ulit ako pag na-washing ko na siya. Bali, ito na pala yung finished product ng Project Tubeless ko. Tsaka wheel conversion din. So, from tube to tubeless, nagpalit ako ng tires. So, naipakita ko na kanina yung mga brand ng tire tsaka specs. So, ito na yung final, naikabit na. Tapos, naitakbo ko na rin siya ng around 30 kilometers. So, ayan siya sa gilid. Actually, mas umangat yung harapan niya. And then sa likuran naman medyo bumaba na konti. Pero konting-konti lang. Halos hindi naman ramdam. So ito siya. View rubber na dual purpose tire. So ito siya pag sa likod. So, ganyan itsura niya pag naka-center stand. And then, okay. Dito na magtatapos.